Pahayag. Unang kabanata. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali, at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asya, biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at nang nakaraan at darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman. Siya nawa. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian, at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasapulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak, na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat, at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Smyrna, at sa Pergamo at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng nyebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutoang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. At sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Ikalawang kabanata. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan, at may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka.
Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapupuutan ang mga gawa ng mga Nikolaita, na kinapupuutan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay, na nasa paraiso ng Diyos. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian, at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok, at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan, sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya, kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat, na pinatay sa gitna ninyo, na tinatahanan ni Satanas. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sayo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak, na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos, na may mga matang gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pag-ibig, at pananampalataya, at ministeryo, at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Datapwat mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod, upang makiapid, at kumain ng mga bagay, na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan, at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayon may ang nasa inyo ay panghawakan ninyong matibay hanggang ako'y pumarian, at ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa, at sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa, nang magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. At sa kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 3 Kabanata. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos, at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat
ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit, at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga maputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan, at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking papariyanin, at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking inibig, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, at sa anghel ng iglesia ng Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid mo sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ika-4 na kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit, at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay na pa sa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo, at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nakakaupo ang 24 na matatanda, na nadaramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig at mga kulog.
At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan, na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin, at sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao, at ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpapangaral at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. Ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan, at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. At ilalagay ang kanilang putong sa harap ng luklukan na nangagsasabi, Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. 5 kabanata. At nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan, ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak, at nakakita ako ng isang malakas na anghel, na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, Huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos, na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, at binili mo sa Diyos ng iyong dugo, ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000 tigsa 10,000 at libo-libo, na nangagsasabi ng malakas na tinig, Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nangagsasabi, Sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. At ang 4 na nilalang na buhay ay nagsabi, Siya nawa, at ang matatanda ay nangagpatira pa at nangagsisamba. 6 na kabanata. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, Halika, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay.
At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, "Halika." At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan, at upang mangagpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay, at nagsasabi, "Sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya, at siya'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim, na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos, na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalulon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin, at kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo?" Ikapitong kabanata. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, "Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Juda ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Sa angkan ni Gad ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neftali ay 12,000. Sa angkan ni Manases ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Zabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, "Ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero." At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo
sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay, at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman, siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na, nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos, na nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo, at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. 8 Kabanata. At nang buksan niya ang 7 tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang 7 anghel na nangakatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng 7 pakakak. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana, na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto, na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan, at pinuno niya ng apoy ng dambana, at itinapon sa lupa, at nagkaroon ng mga kulog, at mga tinig, at mga kidlat, at ng isang lindol. At ang 7 anghel na may 7 pakakak, ay nagsihanda upang magsihihip. At humihip ang una, at nagkaroon ng graniso at apoy, na may halong dugo, at itinapon sa lupa, at ang 2 bahagi ng lupa ay nasunog, at ang 2 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. At humihip ang 2 anghel, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat, at ang 2 bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang 2 bahagi ng mga nilalang na nasa dagat, na mga may buhay, at ang 2 bahagi sa mga daong ay nawalat. At humihip ang 2 anghel, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog sa 2 bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho, at ang 2 bahagi ng tubig ay naging Ahenho. At maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. At humihip ang 4 na anghel, at nasugatan ang 2 bahagi ng araw, at ang 2 bahagi ng buwan, at ang 2 bahagi ng bituin, upang magdilim ang 2 bahagi nila, at upang ang 2 bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayon din naman na ang gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit, na nagsasabi ng malakas na tinig, sa aba, sa aba, sa aba, ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa, dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng 3 anghel na magsisihihip pa. 9 Kabanata. At humihip ang 5 anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman, at binuksan niya ang balon ng kalaliman, at napailang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal. At nagdilim ang araw, at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay, at nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan, na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang paraay hindi nila masusumpungan at mga gnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila.
At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka, at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan, at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan, upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang 2 pagkaaba sa haharapin. At humihip ang ika-6 na anghel, at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates, at kinalagan ang 4 na anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. At nakita kong sa pangitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre, at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon, at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito ay napatay ang 3 bahagi ng mga tao, sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nangagsisilabas sa kanilang mga bibig. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo, at siya nilang ipinananakit. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy, na hindi nakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man, at sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. 10 kabanata. At nakita ko ang ibang malakas na anghel, na nanaog na mula sa langit, na nabibihisan ng isang alapaap, at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay, at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat, at ang kanyang kaliwa ay sa lupa, at sumigaw ng malakas na tinig, na gaya ng leon na umaangal. At pagkasigaw niya, ay ang 7 kulog ay umugong, at pagkaugong ng 7 kulog, ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit, na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog, at huwag mong isulat. At ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat, at sa ibabaw ng lupa, ay itinaas ang kanyang kanang kamay sa langit, at ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailan-kailanman, na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon, at ng lupa at ng mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi na magluluwat ang panahon, kundi sa mga araw ng tinig ng 7 anghel, pagkamalapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin, at nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito, at ito'y kanin mo, at papapaitin ang iyong tiyan. Datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel, at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. At sinasabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. 11 kabanata. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos,
at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo, at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga hentil at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. At may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 kandelero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig, at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit, upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo, at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. At pagka natapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila, at pagtatagumpayan sila at sila'y papatayin, at ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan, na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan, at mga angkan at mga wika at mga bansa, ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati. At hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay mailibing. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila, at mga tutuwa at sila'y magpapadalahan ng mga kaloob, sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa nangananahan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, at sila'y nangagsitindig, at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito," at sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. At ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol, at nag-iba ang 10 bahagi ng bayan, at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao, at ang mga iba ay nangatatakot at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Nakaraan na ang 2 pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang 3 pagkaaba, at humihip ang 7 anghel, at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman." At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, "Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan, at ikaw ay naghari. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa." At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at isang lindol at malaking granizo. 12 kabanata. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula, na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na, upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos, at hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako, upang doon siya ampuning 1,260 araw. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka.
at hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga galak kayo, o mga langit at kayong nagsisitahan dyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sapagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan, na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog, upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae, at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ng ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. 13 kabanata. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, "Sino ang kagaya ng hayop? At sinong makababaka sa kanya?" At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na 42 buwan. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos, upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan, at bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero, na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Kung ang sino man ay sa pagkabihag, ay sa pagkabihad paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa, at may 2 sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. At kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop, na gumaling ang sugat na ikamamatay. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha,
at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. 14 na kabanata. At tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama, na nasusulat sa kani-kanyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang. Sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonya, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng kordero. At ang usok ng harap nila ay nagpaiilang lang, magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. At nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang uloy may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig, doon sa nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kanyang panggapas sa lupa, at ang lupa ay nagapasan. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit, na may panggapas din namang matalas. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas, na sinasabi, Ihulog mo ang iyong panggapas na matalas, at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa, sapagkat ang kanyang mga ubas ay mga hinog na. At inihagis ng anghel ang kanyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Diyos. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo, sa lawak ng 1,600 estadyo.
15 kabanata. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas. 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy. At yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero, na sinasabi, Mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, o Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo. Sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at ang santuaryo ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. At sa santuaryo ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot, na nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailan-kailanman. At napuno ng usok ang santuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At sino man ay hindi nakapasok sa santuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. 16 na kabanata. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo, na nagsasabi sa 7 anghel, Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nangagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay, sa makatwid ay ang nangasa dagat, ay nangamatay. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at nangaging dugo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, Matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, Oo, o Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. At ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya nang masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. At ibinuhos ng ika-5 ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap, at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito, upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumal-dumal, na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo, na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako, na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At ibinuhos ng ika-7 ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig, mula sa luklukan na nagsasabi, Nagawa na. At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3. At ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos,
upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking graniso na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. 17 kabanata. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, pumarito ka. Ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahahalagang bato at mga perlas. Nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggigilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae, at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan, pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, at ang isa hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sangdaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring 8 at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari, na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan, at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, na sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ng mga kasama niya, na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, na kinauupuan ng patutot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa at mga wika. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop, ay siyang nangapupuot sa patutot, at siya'y pababayaan, at huhubaran, at kakanin ang kanyang laman, at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kaisipan, at mangagkaisa ng kaisipan, at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan, na naghahari sa mga hari sa lupa. 18 kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonya, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at naaalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at ibayuhin ninyo ng ibayo sa kanyang mga gawa, sa sarong kanyang pinaghaluan,
ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo. Kung gaano ang pagkakapagmapuri at pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong reyna, at hindi ako bao, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa, na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya, ay mangagsisiiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kanya, pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog, at nangakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babilonya, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo, at ang mga mangangalakal sa lupa ay mangagsisiiyak at mangagluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal, ng kalakal na ginto at pilak, at mahalagang bato, at mga perlas at mainam na lino, at kayong kulay ube at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso at bakal at marmol, at kanela at espesyas, at insyenso, at ungwento, at kamangyan at alak at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal na mga kabayo at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo, at lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo at hindi na mga susumpungan pa. Ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kanya ay mangagsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nagsisiiyak at nagsisipagluksa, na nangagsasabi sa aba, ni yaong dakilang bayan, siya na nararamtan ng mahalagang lino at ng kayong kulay ube at pula, at napapalamutihan ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan, at bawat pinunong daong, at bawat naglalayag sa anmang dako, at ang mga mangdaragat, at lahat ng nagsisipaghanap buhay sa dagat, ay nangakatayo sa malayo, at nangagsisigaw pagkakita sa usok ng kanyang pagkasunog, na nangagsasabi anong bayan ang katulad ng dakilang bayan, at sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, at nagsisigawan, na nag-iiyakan at nagtataghuyan, na nangagsasabi sa aba, ang dakilang bayan, na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat, dahil sa kanyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Magalak ka tungkol sa kanya o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya, at dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagis sa dagat na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babilonya, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. At ang tinig ng mga manunugtog ng alpa at ng mga musiko at ng mga manunugtog ng plauta at ng mga manunugtog ng pakakak ay hindi na maririnig pa sa iyo, at wala nang manggagawa ng anumang gawa ay masusumpungan pa sa iyo, at ang ugong ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo, at ang ilaw ng ilawan ay hindi na liliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa, at nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal, at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. 19 na kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit, na nagsasabi, Aleluya! Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakikiapid, at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. At sila'y muling nangagsabi, Aleluya! At ang usok niya ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda, at ang 4 na nilalang na buhay, at nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan, na nangagsasabi, Siya nawa, Aleluya! At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi,
Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mga gsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat, na sino man ay hindi nakaaalam, kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya, na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisan ng ubas, ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw, na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, Hali kayo at magkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos, upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan, at ng laman ng mga taong makapangyarihan, at ng laman ng mga kabayo at ng mga nakasakay dito, at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga alipin man, at maliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinagdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre, at ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. 20 Kabanata. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon, at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo, at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa
na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. 21 kabanata. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na." At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." At sinabi niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, na mga puno ng 7 huling salot, at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon, na siyang sa 12 angkan ng mga anak ng Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan, at sa hilagaan ay may 3 pintuan, at sa timugan ay may 3 pintuan, at sa kanluran ay may 3 pintuan, at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat na tambong ginto, upang sukatin ang bayan, at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ng tambo ang bayan, ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat, at sinukat niya ang kuta nito, ay 144 na siko, ayon sa sukat ng tao, sa makatuwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto,
na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay kalsedonya, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonika, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasangpu ay krisopasyo, ang ikalabing isa ay hasinto, ang ikalabing dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. 22 kabanata. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng lansangang yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Na nga sa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito,
ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa.